Samantala, bilang naman ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyong Yolanda, inaasahang tataas pa habang patuloy ang search and rescue operation sa mga biktima ng kalamidad. Ayon nito sa NDRRMC. At live na sa NDRRMC naman ang aming kasamang si Benj Bondok para sa detalye. Benj, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Habiba. Yan nga yung patuloy na vine-verify ng tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pero sa ngayon ay hindi pa nga nila makumpirma dahil nga patuloy nga yung kanilang pag-verify dito nga sa data na ito. Pero katulad nga ng sabi mo, ay inaasahan nga na aabot sa mahigit o yung magiging casualties dito nga sa pagtama ng bagyong Yolanda. Samantala, patuloy ang pagkilos ng ating pamahalaan upang mapaabot o makapag-abot ng tulong o ayuda para sa mga biktima nga ng bagyong Yolanda. Sa press briefing na ginanap kaninang alas 11 ng umaga dito mismo sa tanggapan ng NDRRMC sa Camp Aguinaldo ay nagpulong ang ilang mga ahensya ng pamahalaan at inilatag ang kanilang mga ulat kaugnay nga sa paghahanda at pagtulong para sa ating mga kababayan na nabiktima nito nga bagyong Yolanda. Ayon sa DSWD, umabot na sa mahigit 4 na milyong katao o 4 na milyong katao o nasa 900,000 na pamilya ang naapektuhan ng bagyong Yolanda sa 36 na probinsya, 38 mga lungsod, mahigit 200 mga munisipalidad at 934 na mga barangay. Ayon din kay DSWD Disaster Response Unit Director Resty Makuto ay nasa 6 million food packs na yung initially na-distribute dito nga para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. At nasa Leyte na rin in particular sa bahagi ng Tacloban si DSWD Secretary Dinky Soliman upang siguruhin ang pag-aabot ng tulong sa ating mga kababayan. Ayon naman sa DOTC, nasa 8 airport na ang binuksan, ngunit ang mga airport sa bahagi ng Calibo, Rojas, Tacloban, Suanga ay nananatiling sarado until further notice. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, nasa 9 na maritime incident o 9 maritime incidents ang kanilang naitala at dahil nga dito wala pa ring mga sea travel na maaaring gawin dito nga sa bahagi ng Tacloban sa lalawigan ng Leyte. Pero yung isang insidente nga dun sa Siam na yon ay patuloy na vine-verify. Samantala, patuloy naman ang damage assessment ng Department of Interior and Local Government sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa PNP, nasa 150 mga PNP personnel ang kanilang ide-deploy sa Tacloban upang makatulong sa relief operations. At ayon din sa PNP, nasa 142,078 na families o equivalent sa mahigit 400,000 na mga individuals yung in-evacuate na nila sa mahigit 2,000 evacuation centers. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, yung komunikasyon sa Region 8 ay nagagawa lamang o possible lamang ang communication sa bahagi ng Region 8 sa pamamagitan ng tactical radio. Dahil kanina, ayon din sa pag-uulat ng National Telecommunications Commission, talagang bumagsak ang signal dito sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Yolanda, in particular nga dito sa Region 8 at talaga namang ipinunto dito bahagi ng lalawigan ng Leyte. Ayon naman sa DPWH, merong 5 mga daan na hindi pa rin madaanan sa ngayon sa bahagi naman ng Region 8, 3 sa Region 5 at 3 rin sa Region 4B. Ito ay dahil itong mga daan na ito ay nabarahan ng mga bumagsak na puno at dahil na rin sa pagkakaroon ng mga landslides at nagtumbahan din kasi yung maraming mga electrical posts dyan na naging dahilan nga ng pagkaantala o pagka-isolated nitong mga lugar na ito. Speaking of electrical posts, dahil nga sa mga nagbagsakang linya ng kuryente, ay out din ng power dito nga sa ilang mga lalawigan nga sa bahagi ng Visayas ayon sa National Electrification Administration. Pero patuloy yung kanilang pakikipag-coordinate sa mga local electric companies at sa katunayan nag-deploy na nga sila ng mga team upang magsagawa ng damage assessment at upang unti-unti ngang maibalik yung supply ng kuryente dito nga sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Yolanda. Ang pinaka-komanda, Habiba, ng ating pamahalaan, partikular ng ating Pangulo, ay abutan ng tulong ang marami sa ating mga kababayan dahil nga sa ngayon ay talaga namang importante na sila ay mabigyan ng ayuda lalo na nga malaki yung hinaharap nilang pagsubok, in particular dyan na hindi pa man nakakabangon sa hagupit ng lindol, tinamaan talaga naman nitong bagyong Yolanda. At ang pinaka-challenge sa ngayon na nakikita ng ating pamahalaan ay ang pag-e-establish ng communication lines dito nga sa mga lugar na naapektuhan dahil
kasi nga katulad nga nung nasabi ko kanina, talaga namang hirap na hirap ang makontak yung ilan sa mga lugar dyan o yung marami sa mga lugar dyan dahil nga nagbagsakan yung ilang mga cell sites at kahit na na-restore na yung operations ng ilang mga cell sites, nasira yung ilang mga fiber optics na nagtatransmit nga ng mga cellphone signals. Patuloy tayong aantabay kung ano pa ang mga magiging updates dito nga mismo sa tanggapan ng NDRRMC sa Campo Aguinaldo. At yan ang pinakahuling ulat mula pa rin dito sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasama pa rin ang Unit 4 para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok. Habiba? Maraming salamat sa iyo, Benj Bondok.